Marshall Peak, Kabanata 5241. Mula ngayon, ang pangalan ko ay Xiao Xiao. Sa tulong ni Yang Kai, nagtayo si Xiao Xiao ng libing sa kanyang tahanan. Dumating ang mga mangangaso mula sa nayon at nag-alay ng kanilang pakikiramay. Pagkaraan ng 3 araw, nagkaroon ng bagong libingan sa bundok. Lumuhad si Xiao Xiao sa harap ng libingan habang siya ay nilamon ng mapanglo. Mapayapang pumanaw ang kanyang mga magulang. Matagal na silang mag-asawa, at inilibing sila sa iisang libingan. Masasabing mas masaya sila kaysa karamihan sa mga karaniwang tao sa mundo. Hindi alintana, wala na sila. Sa sandaling iyon, isang anomalya ang naganap sa kalangitan. Si Yang Kai, na nakatayo sa likod ni Xiao Xiao, ay tumangala. Bilang may-ari ng miniature universe na ito, lubos niyang alam ang lahat ng mga pagbabagong nangyayari sa mundo na ito. Sa harap ng libingan, idiniin ni Xiao Xiao ang kanyang ulo sa lupa ng 3 beses upang magpaalam sa kanyang mga magulang sa huling palm. Nang makatayo na siya, ang lahat ng Blossom World Essence sa miniature universe ay dumaloy sa kanya mula sa lahat ng direksyon kung saan niya ito ganap na hinigop. Sa loob lamang ng 10 paghinga ng oras, ang kanyang aura ay nagbago ng husto. Naramdaman ni Yang Kai na bahagyang nanginginig ang kanyang miniature universe, na nagudyok sa kanyang ekspresyon na maging solemna. Kailangang malaman ng isa na ang kanyang miniature universe ay nakalatag. Bukod pa rito, sa pagkakaroon ng clone ng World Tree, malamang na ang kanyang miniature universe ay maapektuhan sa anumang paraan, maliban kung ito ay tinamaan ng puwersa na higit na mas malakas kaysa sa kanyang mga limitasyon. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay hamupa ang pagyanig. Ikinulong ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at same time na sinabi. Maligayang pagbabalik, Old Ancestor. Si Xiao Xiao ay nanatiling hindi kumikibo. Habang titig na titig siya sa puntod, nagsalita siya. Sa buong buhay ko, naging swabe ang paglalayag ko simula nang magtanim ako. Nagkaroon ako ng proteksyon ng aking Hanord Master, at inalagaan ako ng lahat ng aking mga senior brother at senior sister. Ang aking paglilinang ay bumuti ng malaki araw-araw. Mula sa walang paglilinang, umakyat ako sa Emperor Realm, Heaven Opening Realm, at kalaunan ay naging Old Ancestor. Ang iba ay maaaring hindi makamit ang gayong mga tagumpay sa buong buhay nila, ngunit para sa akin, madaling makuha ang mga ito. Hindi maiwasang isipin ni Yang Kai na talagang tiwala ang Old Ancestor sa kanyang mga kakayahan. Nagpatuloy siya sa pagsasabi. Gayunpaman, palaging may panghihinayang sa puso ko. Bago ako sumali sa Yin Yang Cave Heaven, ako ay isang ulila na hindi kailanman nakilala ang aking mga magulang. Hindi ko alam kung sino o nasaan sila, kaya hindi ko na nakasama sila. Ang buhay na ito ay isang karanasang hindi ko pa nararanasan. Nakakahiya sa akin na sinamantala ang sitwasyong ito para maisakatuparan ang pangarap na iyon, ngunit kailangan kong magpasalamat para doon. Agad na sinabi ni Yang Kai na hindi siya karapat-dapat sa kanyang pasasalamat. Gayunpaman, doon lang niya napagtanto kung bakit likas na pinigilan siya ng Old Ancestor na itago ang kanyang kinaroroonan kahit na tinatakan na niya ang kanyang alaala. Siguradong may naramdaman siya nang lapitan siya ng mga ngaso. Ang pinakamalaking pagsisisi niya ay hindi na siya nakasama ng kanyang mga magulang. Ang maranasan ng isang buhay na hindi pa niya naranasan noon ay malinaw na malaking tulong sa kanyang paggaling at maging sa kanyang paglilinang. Bagamat mayroong marketplace sa Yin Yang Pass kung saan maraming Heaven Opening Realm Masters ang makakatulong sa kanya na makabangon, alam ng lahat ang kanyang pagkakakilanlan. Sa makatuwid, ang lahat ng kanilang ginawa ay sinadya upang matulungan siyang gumaling, at ang paraan ng kanilang pagtrato sa kanya ay hindi natural. Gayunpaman, iba ito sa miniature universe ni Yang Kai kung saan siya nanirahan ng mahigit 100 taon. Hindi alam ng mga ngaso at ng kanyang asawa na ang batang dinampot nila sa log house sa bundok ay isang 9th grade old ancestor. Tinatrito nila siya ng may pag-aalaga at pagmamahal. Sa kabilang banda, ang old ancestor, na tinatakan ang kanyang alaala, ay gumugol ng oras sa mag-asawa tulad ng ibang mga bata sa kanilang mga magulang. Binawian ng buhay na ito ang panghihinayang na nasa puso niya. Siya ay malubhang nasugatan pagkatapos ng labanan laban sa Royal Lord dati. Ito ay dahil sinadya niyang magkasugat sa kanyang kalaban, kaya hindi na siya nagpigil. Masasabing ito na ang pinakamatinding pinsalang natamo niya sa buong buhay niya. Kaya naman nagising na lamang siya matapos siyang manatiling walang malay sa miniature universe sa mahabang panahon. Kahit na siya ay nasa marketplace sa Yin Yang Pass, kakailanganin ng ilang daang taon bago siya gumaling dahil sa kanyang mga pinsala. Ang miniature universe ni Yang Kai ay maaaring makatulong sa kanya na makabawi ng mas mabilis kaysa sa kung siya ay mananatili sa marketplace sa Yin Yang Pass, ngunit dapat pa rin itong tumagal ng 200 taon sa pinakamababa. Gayunpaman,
Halos mahigit 100 taon na ang lumipas, ngunit ganap na siyang gumaling. Ito ay salamat sa karanasan sa buhay na ito na siya ay nakakuha ng gayong mga benepisyo. Sa madaling salita, mabilis siyang makakabawi sa pamamagitan ng pagdanas ng buhay na hindi pa niya pinagdaanan. Sa paghahayag na iyon, naisip ni Yang Kai. Mula ngayon, ang pangalan ko ay Xiao Xiao. Ang pahayag ng Old Ancestor. Walang tumawag sa akin sa aking orihinal na pangalan ng napakatagal na halos nakalimutan ko na ito, kaya wala na itong anumang kahulugan sa akin. Nagulat sandali si Yang Kai, ngunit natural na hindi siya maglalakas loob na magsabi ng anuman, dahil siya ang Old Ancestor. Sa pamamagitan ng pagpapanatili sa pangalang ito na ginamit niya sa loob ng 100 taon, hindi lamang niya ipinakita ang kanyang pasasalamat sa mag-asawa, ngunit ito rin ay isang paraan para maalala niya sila. Nabawi ng mag-asawa ang panghihinayang sa puso ni Xiao Xiao sa kanilang pagmamahalan. Sila ay mga ordinaryong mortal lamang habang si Xiao Xiao ay isang 9th grade Old Ancestor. Gayunpaman, ang dalawang mortal na ito sa miniature universe ni Yang Kai ay gumanap ng mahalagang bahagi sa pagbawi ni Old Ancestor Xiao Xiao, kaya nagkaroon ng epekto sa isang digmaan na kinasangkutan ng hindi mabilang na buhay. Hindi kailanman sumagi sa isipan ng simpleng mag-asawa ang ganoong bagay. Sa sinabi na ito, at sa ibinigay na ang ugali nila, tatawa na lang sana sila ng masaya kahit nalaman nila. Mas magiging masaya silang malaman na ang kanilang anak na babae ay isang mahalagang tao. Habang si Yang Kai ay nasa isang masilaw na estado, naramdaman niya ang isang will na tumagos sa hadlang ng miniature universe at bumalik sa labas ng mundo. Ito ay kalooban ng Old Ancestor. Sa sandaling iyon, nagpapahinga ang mga tao sa pasulong na base. Sa katunayan, ginagawa na nila iyon mula nang dumating sila sa lugar na ito na nasa labas lamang ng Royal City. Maliban sa pagpapanggap na aatake sa Royal City kasunod ng utos ng mga pinuno, hindi pa sila direktang nakasagupan ng Black Ink Clan. Gayunpaman, wala sa kanila ang magrereklamo tungkol dito. Bagamat tuso ang mga taktika ng commander at kahit medyo walang kahihiyan, mabisa ang mga ito. Sa tuwing lalapit sila sa Royal City, matagumpay nilang maaabala ang Black Ink Clan, at papatayin ng Universe Worlds ang marami sa kanilang mga kaaway. Maraming mga sundalo ng tao ang umaasa na habang patuloy nilang ginagawa ito, sa kalaunan ay pupuksin nila ang lahat ng 1,000,000 Black Ink Clansmen. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang katotohanan na ang mga patay na Black Ink Clansmen ay papalitan, ang ganitong sitwasyon ay tila hindi malamang. Parehong partido ay nasa isang paghaharap sa nakalipas na 30 o higit pang mga taon. Maliban sa paghahalinhinan sa pagkuha ng mga mapagkukunan, ang mga tao ay gugugol din ang natitirang oras sa paglilinang. Kaya naman, bahagyang bumuti ang kanilang lakas. Sa sinabi nito, matagal bago lumaki ang kapangyarihan ng isang Heaven Opening Realm Master, kaya hindi makakaapekto ang kaunting pagtaas na ito sa kasalukuyang sitwasyon. Sa kasalukuyan, maliban sa mga sundalo, ang mga pinuno sa army ay naglilinang din. Ang Purifying Black Ink Battleship ay umaaligid sa walang laman sa itaas ng forward base habang nakaharap ito sa direksyon ng Royal City. Ang mga tao sa battleship ay maaaring patuloy na subaybayan ang mga paggalaw sa Royal City mula dito. Bagamat hindi malamang na maglunsad ng pag-atake ang Black Ink Clan, kailangan nilang manatiling mapagbantay. Sa loob ng Purifying Black Ink Battleship, sina Xiang Shan, Liu Jiping, at ang iba pang 8th Grade Division Commander ay naglilinang sa kani-kanilang kwarto ng biglang, isang will ang dumaan sa buong Purifying Black Ink Battleship. Ang lahat ng mga pinuno, na cultivator, ay nabigla. Sa susunod na sandali, sila ay lumitaw na tuwang-tuwa. Hindi ito maaaring makatulong, dahil ang will na ito ay malinaw na pag-aari ng Old Ancestor. Pagkatapos ng labanan laban sa Royal Lord noon, pumasok ang Old Ancestor sa miniature universe ni Yang Kai para makabawi. Wala nang balita tungkol sa kanya mula noon. Tinanong ni Xiang Shan si Yang Kai tungkol sa pagunlad sa pagpapagaling ng Old Ancestor, ngunit sinabi lamang sa kanya ni Yang Kai na maayos ang lahat. Noong una ay inakala ni Xiang Shan na aabutin ang Old Ancestor ng hindi bababa sa 40 hanggang 50 taon bago gumaling, ngunit umalis siya sa miniature universe halos wala pang 30 taon ang lumipas. Lubusang gumaling na ba ang Old Ancestor? Masyadong mabilis yon. Habang ang will ay tumagos sa barkong pandigma, isang utos ang ipinasa. Sa isang iglap, ang orihinal na tahimik na Purifying Black Ink Battleship ay naging abala sa ingay habang ang mga commander ay agad na umalis sa kanilang mga silid at nagtungo sa conference hall. Maya-maya, nagtipon silang lahat. Lumingon si Xiang Shan para tingnan ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master at nagtanong. Junior Brother Joe, ilang Universe World ang handa na ngayon?
Ang 8th grade Heaven Opening Realm Master na may apelyidong Joe ay may pananagutan sa pagpapakilos sa mga tao upang ilipat ang Universe Worlds pabalik mula sa kawalan at ayusin ang Array Masters upang patatagin sila. Naging masipag siya mula nang bigyan siya ng ganoong gawain at agad na sumagot. 10 araw na ang nakalipas, nabalitaan ako na 5 Universe World ang handa ng gamitin. Inihahanda pa ang pang-anim. Tumanggo si Xiang Shan. 4 na taon na lamang ang nakalipas mula noong huli silang naglunsad ng pag-atake sa Royal City. Mahusay silang nakahanap ng 5 angkop na Universe World at natapos ang pag-set up sa mga ito sa panahong ito. Ayon sa plano ni Xiang Shan at ng iba pa, dapat silang maghanda ng hindi bababa sa 10 hanggang 15 Universe Worlds bago sila magsimula ng pag-atake upang magkaroon ito ng mas mapangwasak na epekto sa kaaway. Gayunpaman, ang planong iyon ay kailangang baguhin ngayon. Ang Old Ancestor ay nagnanais na salakayin ang Royal City, kaya kakailanganin natin ang 6 na Universe World na inihanda ngayon. Ang 8th grade Heaven Opening Realm Master na may apelyidong Joe ay sumagot. Maaaring hindi sapat ang 6 na Universe World para magkaroon ng makabuluhang epekto. Dapat ba nating talakayin ang bagay sa Old Ancestor at ipagpaliban ang pag-atake? Umiling si Xiang Shan. Kung ikukumpara sa maraming nasawi sa Black Ink Clan, ang pag-istorbo sa pagpapagaling ng Royal Lord ay mas mahalaga. Dahil gumaling na ang Old Ancestor, maaari na siyang kumilos ngayon. Sa kabilang banda, maaaring hindi ito magawa ng Royal Lord. Kung wala tayong gagawin ngayon, ang Black Ink Clan ay makakakuha lamang ng mas kapaki-pakinabang na posisyon. Tumanggo ang lalaking may apelyidong Joe. May point ka, Senior Brother Xiang. Masyado akong naging pabaya, sinabi ni Liu Jiping. Bukod dito, dahil ang Old Ancestor ay maaaring gumawa ng hakbang ngayon, ang bilang ng mga Universe World na mayroon tayo ay hindi na mahalaga. Ang pagkakaroon ng isang Old Ancestor ay higit na nakakatakot sa Black Ink Clan kaysa sa ilan pang Universe Worlds. Sa makatuwid, ang kakulangan ng Universe Worlds ay hindi dapat maging alalahanin. Kung ganoon, magpadala ng mensahe sa mga koponan na nagtatrabaho sa Universe Worlds at sabihin sa kanila na magsimulang kumilos. Utos ni Xiang Shan. Hindi nagtagal, ang lalaking may apelyidong Joe ay umalis sa Purifying Black Ink Battleship at inactivate ang Universe Transference Law. Sa tulong ng Universe Array, nagtungo siya sa isa pang Purifying Black Ink Battleship na humigit kumulang 10 araw ang layo mula sa pasulong na base, kung saan ang mga tao ay nagsiset up ng Universe Worlds. Habang ang Universe World ay itinutulak sa Void sa loob ng 10 araw, magkakaroon sila ng nakakatakot na momentum pagdating nila sa Royal City. Para sa kadalian ng komunikasyon sa pagitan ng magkabilang panig, ang pangalawang Purifying Black Ink Battleship ng East-West Army ay nakaangkla doon. Habang ginagawa ang mga pagsasaayos sa East-West Army, agad na pinakilos ang mga sundalo. Lahat sila ay tumigil sa paglilinang at nagsimulang maging abala. Sa loob ng miniature universe, ang Old Ancestor na si Xiao Xiao ay nakatayo sa harap ng simpleng puntod at nakatitig dito habang kausap niya si Yang Kai. Sa kanyang memorya na nabuksan at ang kanyang mga pinsala ay ganap na gumaling, siya ay nasa tugatog ng kanyang lakas. Gayunpaman, hindi niya malilimutan ang katotohanan na siya ay nanirahan sa nayong ito ng mahigit 100 taon. Ang mag-asawa sa libingan ay palaging ang kanyang mga magulang na nag-aalaga sa kanya sa buong buhay nila. Sa pangkalahatan, si Old Ancestor Xiao Xiao ang madalas na nagsasalita habang si Yang Kai ay nakikinig lang. Ang tanging napag-usapan niya ay ang pang-araw-araw niyang buhay kasama ang mag-asawa. Mahirap isipin na ang isang 9th grade Old Ancestor ay maaaring magsuot ng ganoong kataimtime ng ngiti kapag nagkwento siya ng mga makamundong pangyayari. Gayunpaman, ito talaga ang Old Ancestor na si Xiao Xiao. Naniniwala si Yang Kai na ang isang puntong ito ay kung saan malaki ang pagkakaiba niya sa iba pang mga Old Ancestor. Siya ay isang matingkad, makulay na figure sa halip na isang walang pag-asa at malayong powerhouse. Marshall Peak, Kabanata 5242. Bakit nakasuot ang Old Ancestor ng mga kasuotang pandalamhati? Nakipag-ugnayan na si Yang Kai sa ilang Old Ancestors dati. Kung ikukumpara, nakaramdam siya ng higit na kapanatagan sa Old Ancestor Xiao Xiao. Masasabing hindi man lang siya na-pressure kapag kasama niya ito. Marahil ito ay may kinalaman sa pagiging kakaiba ng kanyang secret art. Kinailangan niya ang tulong ng Boslang World Essence nang gumaling siya, kaya mas nakaugnay din dito ang kanyang personalidad. Dahil palagi niyang isinasawsaw ang sarili sa Boslang World, natural na hindi siya magiging malayo sa mga makamundong bagay. Sa tingin mo ba ay umiiral ang reincarnation sa mundo na ito? Biglang tanong ng Old Ancestor na si Xiao Xiao. Matapos itong pag-isipan, sumagot si Yang Kai.
Dahil hindi ko pa ito nararanasan noon, hindi ako mangangahas na tumalon sa isang walang batayan na conclusion. Ang old ancestor na si Xiao Xiao ay tumawa at tumigil sa pagtatanong. Nang tumangala siya sa langit, sinabi niya, "Aalis na ako." Sa sumunod na sandali, bumaril siya sa langit. Sa puntong ito, isang buong buwan na ang nakalipas mula nang mamatay ang mangangaso at ang kanyang asawa sa miniature universe. Sa kasalukuyan, maraming mga territory lords sa Royal City ang may mga pangit na ekspresyon. Hindi ito maaaring makatulong, dahil ang mga tao ay kumikilos muli. Naalala nila ang bawat pag-atake na inilunsad ng mga tao sa Royal City, at sa bawat pagpapakilos ay dumating ang panliligalig sa mga sandatahang universe world. Higit pa rito, lalapit lang ang humans sa Royal City sa bawat oras para i-pressure sila, ngunit ang 1,000,000 sundalo ng Black Ink Clan ay kailangan pa ring tumugon na para bang nalalapit na ang labanan. Wala silang pagpipilian kundi magpadala ng mga puwersa para harangin ang mga universe world at ang human army. Sa paglipas ng mga taon, napakalaking bilang ng Black Ink Clansmen ang nawalan ng buhay sa mga universe world na iyon. Inaasahan na lahat ng Black Ink Clansmen ay nagalit. Mabuti na lang silang napatay ng mga tao sa larangan ng digmaan. Ang pagkamatay sa labanan ay isang karangalan para sa mga tao, at ito ay pareho para sa Black Ink Clan. Gayunpaman, halos walang halaga ang kanilang pagkamatay dahil pinatay sila ng mga spirit array sa mga universe world na iyon. Ang mga tagapagtanggol ng Black Ink Clan ay hindi pa nakipag-ugnayan sa humans. Walang kahihiyang ginamit ng mga tao ang taktikang ito sa nakalipas na 20 hanggang 30 taon. Hindi man lang sila nag-abala sa pagkukunwari ngayon, at walang senyales na magbabago sila ng diskarte sa lalong madaling panahon. Ang Black Ink Clan ay walang paraan upang malutas ang problemang ito. Hindi nila maaaring baliwalain ang universe worlds o ang human army na nagkunwaring umatake sa Royal City, dahil pareho silang maaaring magdulot ng malaking pinsala kung pababayaan. Kinailangan ng Black Ink Clan na harapin ang magkabilang panig, kaya pinangunahan sila ng ilong sa paglipas ng mga taon, nahuhulog sa isang ganap na passive na posisyon. Sa kasalukuyan, si Chekong ay nakatayo sa deck ng isang malaking barko habang nakatingin siya sa kaliwang bahagi ng Royal City. Ang fleet ng human warships ay paparating sa kanila sa isang mapanganib na paraan, na parang determinado silang sirain ang Black Ink Clan. Gayunpaman, si Chekong ay nagsuot ng isang walang kabuluhang ekspresyon. Sa unang 2 beses kapag nakakita siya ng ganoong tanawin, mag-uutos siya at pakilyusin ang mga sundalo ng Black Ink Clan bilang paghahanda. Gayunpaman, medyo naging desensitized siya matapos maranasan ang parehong eksenang ito ng maraming beses. Iyon ay dahil alam niyang hindi talaga susubukan ng mga tao na salakayin ang Royal City. Nagpapanggap lang sila sa pamamagitan ng pagbuo sa isang battle formation. Ang sinisikap nilang makamit ay itali ang 70% ng Black Ink Clan army pababa. Bukod kay Chekong, ang iba pang mga territory lords at mga sundalo ng Black Ink Clan ay naging walang pakialam. Hindi sila direktang nakipag-away sa mga tao sa nakalipas na 30,000 taon, at sa sandaling magkaugnay ang magkabilang panig, napagtanto nila na ang mga tao ay mas walang kahihiyan at kasuklam-suklam kaysa sa mga kwentong ipinasa mula sa kanilang mga ninuno. Habang matamang nanonood ang Black Ink Clansmen, ang fleet ng warships na minamaneho ng humans ay gumapang palapit sa Royal City. Sa kasalukuyan, ang mga barkong pandigma ay nasa 10,000,000 kilometro lamang ang layo. Batay sa mga nakaraang karanasan, ang universe worlds ay lilito tungkol sa ngayon. Kapag ang mga sundalo ng tao ay nakarating sa isang lugar na 10,000,000 kilometro ang layo mula sa Royal City, ang Black Ink Clan ay kailangang magsimulang umatake sa mga papasok na universe worlds. Sa panahong iyon, ang mga tao ay maaaring direktang address o maglulunsad ng isang round ng pag-atake bago tumakas. Walang magiging bago. Ano ang sitwasyon? Ilang universe world na ba ang inihanda nila sa pagkakataong ito? Tanong ni Chekong sa territory lord sa tabi niya habang nakatingin siya sa fleet ng warships. Ilang beses na nilang naranasan ang parehong bagay noon, kaya bagaman hindi nila ito lubos na naresolba, gumawa sila ng ilang taktika para harapin ang sitwasyong ito. Maaari silang gumawa ng ilang mga kaayusan ng maaga sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga scout upang malaman kung gaano karaming universe world ang darating sa kanila upang ang mga sundalo sa paligid ng Royal City ay makapaghanda ng psikolohikal. Hindi ito mahirap na gawain para sa Black Ink Clan. Nang marinig ang tanong ni Chekong, ang territory lord, na mukhang isang babae, ay sumagot. Nabalitaan ko lang na nagpadala ang mga tao ng 6 na universe world patungo sa Royal City sa pagkakataong ito. 6 na universe world. Kumunat ang noo ni Chekong. Sigurado ka?
Maliban sa paunang pagsisiyasat na pag-atake, ang mga tao ay hindi kailanman gumamit ng ganoong kaliit na halaga ng Universe Worlds upang salakayin ang Royal City. Sa unang totoong pag-atake, gumamit sila ng 10 Universe World. Kung napakakaunting Universe World, hindi ito magiging banta sa Black Ink Clan. Umiling ang babaeng Territory Lords. Maaaring magkamali ang nag-iisang Feudal Lord, ngunit hindi malamang na magkakamali ang 5 Feudal Lords sa lahat. Napaisip si Chekong. Dahil ang ilang mga Feudal Lord ay umalis upang mang-alap ng impormasyon sa parehong oras, walang paraan na ang kanilang impormasyon ay hindi tumpak. Ilang taon na lang ang nakalipas mula noong huli silang naglunsad ng pag-atake sa Royal City. Maaaring wala silang sapat na mapagkukunan para iset up ang mga Spirit Array. 6 na Universe Worlds ang kanilang limitasyon sa oras na ito. Sabi ng babaeng Territory Lord. Tiyak, naunawaan niyon ni Chekong. Gayunpaman, kung ang tao ay walang sapat na mapagkukunan, bakit hindi na lang sila maghintay ng ilang taon? Maaari sana silang naghanda ng higit pang Universe World sa pamamagitan ng pagkolekta muna ng sapat na mapagkukunan. Ang hindi pangkaraniwang paglapit ng mga tao sa pagkakataong ito ay nakapagpaginhawa sa kanya. Sabihin sa kanila na huwag pababayaan ang kanilang bantay. Ang pag-uugali ng tao ay medyo kakaiba sa pagkakataong ito. Baka may ibang balak sila. Tumango ang babaeng Territory Lord at ikinaway ang kanyang kamay, pagkatapos ay lumapit sa kanya ang isang Feudal Lord. Kinausap niya ang Territory Lord, na nagmamadaling umalis at ipinasa ang kanyang utos sa kanang bahagi ng Royal City. Samantala, nakikita ng mga sundalo ng Black Ink Clan sa kanang bahagi ng Royal City na ang Universe Worlds ay lumilipad patungo sa kanila mula sa kawalan. Ang Universe Worlds ay mabilis na gumagalaw sa kawalan. Marahil alam ng mga tao na hindi nila may tatago ang Universe Worlds mula sa Black Ink Clan, kaya tumigil sila sa pag-aaksaya ng anumang mapagkukunan upang ayusin ang anumang Spirit Arrays upang itago ang mga ito mula noong ikatlong pag-atake. Sa ganoong paraan, ang lahat ng Universe World na darating sa Royal City ay kasing liwanag ng Great Suns. Kahit na milyon-milyong kilometro pa ang layo nila, lumilipad sila patungo sa Royal City sa nakakatakot na paraan. Bago pa man dumating ang mga Universe World na iyon, marami sa mga sundalo ng Black Ink Clan ang lumunok. Batay sa mga nakaraang karanasan, sa tuwing umaatake ang mga tao, malaking bilang ng Black Ink Clansmen ang mawawalan ng buhay. Bagamat isang marangal na sakripisyo ang pagkamatay sa mga tao sa larangan ng digmaan, hindi ito nangangahulugan na handa silang katayin ng mga Universe World na ito na sakop ng Spirit Arrays. Sa kabilang banda, ang mga Territory Lord sa lugar na ito ay tahimik, dahil matagumpay na nilang naharang ang 18 Universe World sa isang pag-atake noon, kaya tinitiyak ang kaligtasan ng Royal City. Sa sinabi nito, nagbayad sila ng malaking halaga upang makamit ang tagumpay na iyon. Dahil mayroon lamang 6 na Universe World sa pagkakataong ito, magiging walang hirap para sa kanila na ipagtanggol ang Royal City. Sa kaliwang bahagi ng Royal City, ang human warships ay 12 milyong kilometro lamang ang layo. Lalong tumindi ang pagkabalisa na naramdaman ni Chekong. Ang ganitong uri ng pagkabalisa ay lumabas ng wala, maging siya ay labis na nag-aalala. Binigyang pansin niya ang magkabilang panig ng Royal City upang hindi niya makaligtaan ang anumang mga anomalya. Gayunpaman, gaano man siya kahirap tumingin, wala siyang matukoy na kakaiba. Ipinaalam sa kanya ng mga angkan mula sa kanang gilid na mayroon ng 6 na papalapit na Universe Worlds. Sa kabilang banda, ang human warships ay papalapit sa kaliwang bahagi ng Royal City. Tinatayang sa oras na tumama ang Universe Worlds, ang mga tao ay makakarating na sa isang lugar na 10 milyong kilometro ang layo mula sa Royal City. Ang mga tao ay palaging gagawin ito ng walang pagkabigo, at ang kanilang oras ay nakakainis na tumpak. Dahil walang anomalya sa magkabilang panig, bakit nakaramdam ng kaba si Chekong sa puntong ito? Noon lang, may nakita siyang anomalya sa gilid ng kanyang mata. Agad siyang lumingon upang tumingin sa direksyon kung saan matatagpuan ang pasulong na base ng humans. Tila may sinag ng liwanag na dumarating sa Royal City sa hindi maisip na bilis. Ang ganitong uri ng bilis ay hindi makakamit ng isang Territory Lord o 8th Grade Masters. Na-detect ni Chekong ang sinag ng liwanag na iyon nang lumabas ito mula sa pasulong na base ng mga tao, ngunit sa isang kisap mata, lumipat na ito sa milyon-milyong kilometro at lumalapit sa napakabilis na bilis. Sa ilang paghinga lang, ang sinag ng liwanag ay naging kasing liwanag ng araw. Kasabay nito, ang isang nakakatakot na presyon ay maaaring madama na nagmumula sa liwanag. Naramdaman ni Chekong ang paninikip ng kanyang dibdib nang bumulalas siya. Ito ang Old Ancestor. Nang matapos siyang magsalita, ang sinag ng liwanag mula sa pasulong na base ng mga tao ay naging isang napakalaking talam.
Tila may hindi nakikitang kamay na nakahawak sa talam at naglalazlad sa Royal City. Nanginginig ang kalawakan, at nasira ang universo. Nahaharap sa biglaang pag-ataking ito, lahat ng Black Ink Clansmen ay nanlamig sa kanilang buong katawan, na para bang malapit na silang mawalan ng buhay. Tila nanigas ang oras sa sandaling iyon. Gaano man kaliwanag ang liwanag, hindi nito maitago ang nakamamanghang kagandahan sa loob nito. Sa sandaling iyon, kapwa ang mga sundalo ng Black Ink Clan at ang human soldiers ay nakatutok sa figurang iyon. Ito ay isang figure na nakasuot ng lahat ng puting damit na may isang piraso ng puting tela na nakapulupot sa kanyang noo. Pinakamaganda daw ang mga babae sa puting damit. Ang old ancestor na si Xiao Xiao, na napakaganda na sa simula, ay nabigla sa Black Ink Clan sa sandaling lumitaw siya sa kawalan ng damit na iyon. Bukod sa kanila, ang mga tao ay natulala rin. Sa sandaling ito, ang old ancestor na si Xiao Xiao ay itinuturo ang dalawang daliri sa Royal City, na iniindayog ang napakalaking talam na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan pababa patungo dito. Sa deck ng Purifying Black Ink Battleship, si Xiang Shan, na noon pa man ay kalmado at matulungin na tao, ay hindi maiwasang mapangiti. Tinakpan ni Liu Jiping ang kanyang mga labi sa hindi makapaniwala. Naramdaman ng 8th Grade Division Commander sa tabi nila na kumunot ang gilid ng kanyang noo habang bumubulong. Bakit nakasuot ang old ancestor ng mga damit na nagdadalamati? Pamilyar sila sa mga damit na suot ng old ancestor dahil iyon ay malinaw na mga damit na nagdadalamati. Magsusuot lamang ng ganoong damit kapag pumanaw na ang kanilang mga kamag-anak. Gayunpaman, walang sino man sa mundo ang magiging sapat na mahalaga upang hayaan ang old ancestor na magsuot ng mga damit na nagdadalamati pagkatapos nilang pumanaw. Ang dalawang army commander, ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters, at ang iba pang mga human soldiers ay nataranta lahat. Pagkatapos ng lahat, ang old ancestor ay isa na sa pinakamakapangyarihang cultivator sa buong lahi ng tao. Maging ito sa kanyang edad, cultivation, o seniority, siya ay nasa tuktok ng lahat. Kahit na namatay ang isang junior mula sa kanyang sect, hindi na niya kailangang magsuot ng ganoong damit. Tiyak, ang old ancestor ay wala ring mga elder na dapat na silang lahat ay lumipas na ngayon. Ang 8th Grade Division Commander ay biglang nagkaroon ng kakaibang ideya habang nag-iisip ng isang posibilidad. Maaaring namatay si Yang Kai. Ang old ancestor ay nagpapagaling sa miniature universe ni Yang Kai, kaya kung siya ay namatay dahil sa isang aksidente sa proseso, posibleng ang old ancestor ay magsuot ng gayong mga damit upang ipahayag ang kanyang panghihinayang. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Pinandilatan ni Liu Jiping ang 8th Grade Division Commander. Kahit na pumanaw na talaga si Yang Kai dahil sa isang aksidente noong nagpapagaling ang old ancestor, hindi pa rin ito maipaliwanag kung bakit siya nakasuot ng mga morning robe. Tila isang bagay na hindi nila maintindihan ang nangyari sa panahon ng pagpapagaling ng old ancestor. Marshall Peak, Kabanata 5243. Ito ay seryoso sa oras na ito. Matatagpuan ang Dawning Light sa dulong bahagi ng fleet, kaya masasabing ang warship ay malapit sa outer flank. Sa ganoong lokasyon, sa sandaling sumiklab ang isang labanan, sila ay nasa mas delikadong sitwasyon kaysa sa mga warship na mas malapit sa gitna dahil maaari silang atakihin at palibutan muna ng Black Ink Clan. Tiyak, sadyang ginawa ng mga pinuno ang gayong kaayusan. Ang Dawn Squad ay isang Special Operations Squad at napakalakas, habang ang Dawning Light ay mas matibay kaysa sa iba pang squad-class warships. Inaasahan na sila ang bibigyan muna ng tungkulin sa pagharap sa Black Ink Clan. Sa sandaling lumitaw ang old ancestor, ang mga miyembro ng Dawn Squad ay natulala at hindi nakapagsalita. Noon lang, naramdaman ang isang pagbabago bago mula sa space array sa Dawning Light. Lumingon si Feng Ying at nakita ang isang pamilyar na figure na lumabas sa hanay. Squad leader. Napabulalas siya sa tuwa. Binati rin siya ng ibang members. Sa paglipas ng mga taon, tinutulungan ni Yang Kai ang old ancestor na gumaling, kaya hindi siya nagpakita sa lahat ng oras na ito. Bagamat naroon si Feng Ying para pamunuan ang Dawn Squad, naramdaman na lang nila na may kulang. Hanggang sa lumitaw si Yang Kai ay nawala ang pakiramdam. Saan man nagtipon-tipon ang mga tao, kakailanganin nila ang isang haligi ng lakas, at sa mga miyembro ng Dawn Squad, si Yang Kai ang haliging iyon. Bahagyang tumango si Yang Kai at lumipat sa deck. Habang nakatingin siya ng masinsinan, hindi niya maiwasang tumango. Tila naubusan ng swerte ang Black Ink Clan sa pagkakataong ito. Ang old ancestor ay lalabas ng todo sa sandaling siya ay lumitaw. Maliwanag na masama ang loob niya, kaya gusto niyang ilabas ang lahat. Bagamat naibalik ang kanyang kapangyarihan at nabuksan ang kanyang alaala, hinding-hindi niya malilimutan ang 100 taong buhay na naranasan niya sa miniature universe ni Yang Kai.
Bilang Xiao Xiao, natural na hindi siya magiging maganda ang mood pagkatapos mamatay ang kanyang mga magulang, na nag-aalaga sa kanya sa buong buhay nila. Ano ang nangyari sa Old Ancestor? Namatay ba ang isa sa kanyang mga kamag-anak? Ipinahayag ni Feng Ying ang mga pagdududa ng mga miyembrong iyon sa deck. Ito ay isang mahabang kwento. Hindi rin sigurado si Yang Kai kung paano ipapaliwanag. Higit pa rito, ang bagay na ito ay isang bagay na malalim na personal at malapit sa Old Ancestor, kaya't hindi niya ito basta-basta maihahayag ayon sa gusto niya. Gumaling na ba ang Old Ancestor? Tanong ni Chi Taichu, dahil iyon ang pinakamabigat na isyo para sa mga tao ngayon. Alam nilang nagpapagaling na ang Old Ancestor, at naintindihan na nila kung gaano katagal bago siya gumaling. Bagamat walang malinaw na sagot, sumang-ayon silang lahat na aabutin siya ng maraming dekada hanggang 100 taon bago siya makabawi. Ang ilan sa mga sundalo ay nagmula sa Yinyang Pass, kaya mas alam nila kaysa sa iba kung paano gumaling ang Old Ancestor. Sila ang nag-isip na aabot siya ng hanggang 200 taon bago siya tuluyang makabangon. Sa makatuwid, naniniwala ang lahat na aabutin ng hindi bababa sa 50 taon bago muling kumilos ang Old Ancestor. Wala sa kanila ang umasa na matatapos ng Old Ancestor ang kanyang paggaling makalipas ang halos 30 taon, o sa sandaling magpakita siya, maglulunsad siya ng matinding pag-atake sa Royal City. Magaling siya. Sagot ni Yang Kai. Lumiwanag ang mga mata ni Feng Ying. Ibig sabihin ba nito ay seryoso na ito sa pagkakataong ito? Ilang 10,000 sundalo ng East-West Army ang maraming beses na pinakilos sa nakalipas na 20 taon upang salakayin ang Royal City. Gayunpaman, sila ay maglalagay lamang ng isang pagkukunwari sa bawat oras. Walang alinlangan na ito ay isang matalinong taktika, at ang Black Ink Clan ay dumanas ng maraming paghihirap dahil doon, ngunit ang mga tao ay nagnanais na makipagsagupaan sa Black Ink Clan sa larangan ng digmaan upang ipaalam sa huli ang kanilang galit at lakas. Naghihintay sila na talagang magsimula ang digmaan sa nakalipas na 30 taon. Hinihintay nila ang araw na ito mula nang tumuntong sila sa teritoryo ng Black Ink Clan sa Great Evolution Theater. Tumango si Yang Kai. Dahil lumipat na ang Old Ancestor, walang paraan na uuwi tayo nang walang nakakamit. Nagpalitan sila ng tingin na may excitement sa kanilang mga mukha. Maliban sa mga miyembro ng Dawn Squad, ang mga sundalo sa iba pang mga barkong pandigma ay pare-parehong natuwa. Sa katunayan, sa sandaling magpakita ang Old Ancestor at salakayin ang Royal City, alam ng lahat na hindi na lang sila magpapanggap sa pagkakataong ito. Sila ay direktang makikipag-away sa Black Ink Clan. Ang lahat ng mga sundalo ay naghanda para sa labanan. Ilang sandali lang ang lumipas ng ang dambuhalang talam ay tumigas at humamped sa Royal City. Bago pa man dumating ang pag-atake, isang nakakatakot na pressure ang bomb-alot sa buong Royal City. Ang Black Ink Clansmen sa magkabilang panig ng Royal City ay natakot. Sakop ng pressure na ito, ang mas mahihinang low-grade Black Ink Clansmen ay hindi nakalaban at nagsimulang magdugo ng itim na dugo mula sa buong katawan nila, na parang pinipiga ito sa kanila. Sa isang kisap mata, ang mahihinang Black Ink Clansmen na ito ay sumabog sa itim na ambon. Nasa mas mabuting kondisyon ang high-grade Black Ink Clansmen, ngunit nahirapan pa rin silang makagalaw ng malaya. Tanging ang mga feudal lord at ang mga territory lord ang nagawang labanan ang nakakatakot na panggigipit. Ang dambuhalang talam ay tumama patungo sa malaking Black Ink nest sa gitna ng Royal City. Ito ang pundasyon ng Black Ink Clan sa Great Evolution Theater. Hanggat nawasak ang Black Ink nest na ito, ang paghahatid ng impormasyon sa pagitan ng Black Ink Clan ay titigil, at hindi sila makakagawa ng anumang bagong Black Ink Clansmen. Kung masisira muna ng mga tao ang Black Ink nest ng Royal Lord, tiyak ang tagumpay. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pagpatay sa natitirang Black Ink Clansmen, magagawa nilang ganap na sakupin ang Great Evolution Theater. Sa panahong iyon, ang buong theater ay mahuhulog sa mga kamay ng tao. Mula nang magsimula ang digmaan sa pagitan ng dalawang karera, walang Great Pass ang nakamit ang gayong tagumpay. Kung makakamit ito ng Great Evolution Army, ito ay magiging punto ng pagbabago magpakailanman na naitala sa mga talaan ng kasaysayan. Habang matamang nagmamasid ang mga kawal ng dalawang lahi, pilit na ibinaba ang dambuhalang talam. Nang malapit na itong makipag-ugnayan sa Black Ink Nest, isang dagandong ang umalangaw sa kawalan. Kabastusan. Kasunod ng dagandong, biglang lumabas ang isang maitim na kamay mula sa Black Ink Nest at hinawakan ang talam. Ang dambuhalang kamay ay gawa sa purong Black Ink strength, at ang mga ugat nito ay malinaw na tinukoy na ito ay tila ganap na totoo. Sa sandaling lumitaw ang maitim na kamay, ang Royal Lord Will ay tumagos sa kawalan. Dahil gusto ni Old Ancestor Xiao Xiao na sirain ang Black Ink Nest,
walang paraan ang Royal Lord, na nagpapagaling sa loob nito, ay hindi makakalimutan ang pag-atake. Nagising siya sa isang iglap at agad na nag-react sa banta. Sa huli, hindi nataman ng talam ang Black Ink Nest dahil hinawakan ito ng maitim na kamay. Ang kapangyarihan ng Royal Lord at ng Old Ancestor ay nagsagupaan habang lumalawak ang nakasisilaw na liwanag. Ang kadiliman at liwanag ay nakalok sa paghaharap sa itaas ng Royal City. Pagkatapos ng maikling deadlock, muling bumagsak ang nakakasilaw na liwanag habang ang maitim na kamay ay pilit na pinababa, na tila hindi nito napigilan ang talam habang papalapit ito sa Black Ink Nest. Naramdaman ng lahat ng Black Ink Clansmen na lumulukso ang kanilang mga puso sa kanilang mga lalamunan, dahil iminumungkahi ng tanawin na ang Royal Lord ay dahado. Ang Black Ink Clansmen ay natakot, dahil kung ang Royal Lord ay hindi makalaban sa pag-atake na ito, ang kanyang Black Ink Nest ay masisira. Kapag nangyari iyon, gaano man karami ang Black Ink Clansmen doon, magiging parang puno silang walang ugat, o ilog na walang pinanggagalingan. Lahat sila ay mamamatay maaga o huli, na walang pag-asa sa hinaharap. Habang ang mga Black Ink Clansmen ay nababalisa, lalo pang lumakas ang Black Ink Strength mula sa Black Ink Nest at Dom Alloy sa madilim na kamay. Sa bagong alo na ito ng tulong ng Black Ink Strength, ang maitim na kamay, na orihinal na pinipilit pabalik, ay nagpakatatag. Hindi lamang ito nakaalis sa hindi magandang posisyon bagaman, ngunit nagsimula pa itong itulak pabalik ang kaaway. Tuwang-tuwa ang Black Ink Clansmen. Iminungkahi ng sitwasyong ito na ang Royal Lord ay pansamantala lamang nadahado pagkatapos ng sneak attack. Dahil nagrally siya ng kanyang lakas, walang paraan na ang Old Ancestor ay katapat niya. Pagkatapos ng lahat, maaaring gamitin ng isang Royal Lord na malapit sa kanyang Black Ink Nest ang kapangyarihan ng Black Ink Nest at magpakita ng lakas na higit sa karaniwan niyang magagawa. Hindi nagtagal natapos ang sagupaan sa pagitan ng talam at ng maitim na kamay. Habang hinihigpitan ng maitim na kamay ang hawak nito, nabasag ang talam at nagkalat sa mga tipak ng liwanag. Nang mawala ang talam, ang Old Ancestor ay naging isang sinag ng liwanag at sumugod patungo sa Black Ink Nest ng Royal Lord. Ang galit na Royal Lord ay lumipad palabas, at ang dalawang figure, isang malaki at isang maliit, ay nagsagupaan sa itaas ng Royal City, niyanig ang langit at winasak ang lupa. Hindi tulad ng dati nilang palitan, ang Royal Lord ay lumabas na sa simula pa lang. Hindi ito maaaring makatulong, dahil literal na nasa likuran niya ang Royal City. Kailangan niyang itakwil ang Old Ancestor sa lahat ng paraan at siguraduhin hindi masira ang kanyang Black Ink Nest. Dahil sa matinding labanang ito, nagalit ang Royal Lord. Hindi niya inasahan na ang Old Ancestor ay darating na sumisira para sa isang labanan sa lalong madaling panahon. Minsan lang siyang makipagpalitan ng galaw sa kabilang partido. Bagamat dumanas siya ng kabiguan sa labanang iyon, sa pangkalahatan ay maayos siya. Matapos makakuha ng ilang impormasyon mula sa Royal Lord sa Yin Yang Theater, marami siyang natutunan tungkol sa babaeng Old Ancestor. Sa kabilang banda, halos walang alam ang Old Ancestor tungkol sa kanya. Sa makatuwid, pagkatapos ng nakaraang labanan, napagpasyahan niya na ang Old Ancestor na ito ay aabutin ng hindi bababa sa 200 taon bago gumaling bago siya muling magbabalik. Sapat na ang 200 taon para tuluyan siyang makabangon sa tulong ng kanyang Black Ink Nest. Sa oras na iyon, mahuhuli na niya ang Old Ancestor. Paano niya naisip na ang Old Ancestor ay muling umatake sa kanya makalipas ang halos 20 hanggang 30 taon? Lubusan na ba siyang gumaling? Hindi ba masisira ang foundation niya kung madalas siyang kumilos nang hindi muna gumagaling? Mula sa kanyang nakalap, ang Old Ancestor mula sa Yin Yang Pass ay nagel-inang ng isang kakaibang secret art, at napakahirap para sa kanya na gumaling kapag nasugatan. Parang imposibleng makarecover siya sa ganoong kaikling panahon. Gayunpaman, ang kanilang maikling palitan ngayon ay nagpagulat sa kanya. Kung hindi dahil sa pagguhit niya sa lakas ng Black Ink Nest, hindi niya mapipigilan ang pag-atake ng Old Ancestor dahil sa kanyang kasalukuyang estado. Bilang resulta, ang enerhiya sa loob ng Black Ink Nest, na sapat para magamit niya sa susunod na 10 taon, ay naubos sa loob lamang ng mahigit 10 paghinga ng oras. Ngayon, ang Black Ink Nest ay isa lamang walang laman na balat na walang natitirang lakas. Ngunit sa lalong madaling panahon, napagtanto niya na mali ang kanyang paghatol dahil hindi pa ganap na nakarecover ang Old Ancestor. Iyon ay dahil, sa kanilang mga kasunod na pag-aaway, nararamdaman niya na ang Old Ancestor ay paminsan-minsan ay matamlay kapag pinapagana nito ang kanyang lakas. Ito ay isang senyales na siya ay nasugatan pa rin. Kahit na sinubukan niyang itago iyon, nararamdaman pa rin niya ito. Dahil dito, bahagyang gamaan ang pakiramdam niya. Isang sakuna sana para sa Black Ink Clan kung talagang makaka-recover ang Old Ancestor na ito.
Ngayon, itinatago lang niya ang kanyang pinsala gamit ang ilang uri ng secret technique. Siya ay halos naghuhukay ng sarili niyang libingan. Ang backlash mula sa paggamit ng naturang pamamaraan, bukod pa sa kanyang sariling mga pinsala ay magdudulot ng malubhang pinsala sa kanya sa katagalan. Pareho silang hindi pa nakaka-recover mula sa kanilang mga pinsala, kaya't hindi sila humawak ng magandang posisyon. Ito ay haka-haka lamang ng Royal Lord sa simula, ngunit habang tumatagal ang labanan, naging tiyak siya sa kanyang paghatol. Walang paraan na ganap na gumaling ang Old Ancestor. Bagamat mabangis pa rin siyang lumaban gaya ng huling pagkakataon, hindi niya naitago ang katotohanang wala siya sa rurok ng kanyang kapangyarihan. Sa simula, ang Royal Lord ay dahado, ngunit sa paglipas ng panahon, sila ay naging magkatugma. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Old Ancestor ay nasa isang hindi magandang posisyon sa halip. Walang humpay na kumilos ang Royal Lord, dahil ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa kanya na masaktan o mapatay man lang ang kanyang kalaban, kaya hindi niya ito hinayaang makalusot sa kanyang mga daliri. Martial Peak, Kabanata 5244. Kaguluhan. Ngayon, tila sinusubukan ng Old Ancestor na sugpuin ang pinsalang natamo niya noon. Ang kanyang intensyon ay sirain ang Black Ink Nest noong nagpapagaling na ang Royal Lord, ngunit hindi niya inaasahan na ang huli ay magsasalakay ng ganoon kabilis. Ngunit sa sandaling iyon, imposibleng huminto lamang siya sa kalagitnaan. Sa sinabi nito, kahit na ang Royal Lord ay nakakuha ng mataas na kamay, hindi niya nakuha ang isang mapagpasyang kalamangan. Hindi ito maaaring makatulong, dahil ang dalawang pinakamakapangyarihang masters na ito ay nakikipaglaban sa isa't isa sa itaas ng Royal City. Habang ang Old Ancestor ay walang pag-aalinlangan sa pagpapakawala ng lahat ng kanyang kapangyarihan, hindi iyon magagawa ng Royal Lord. Kailangan niyang protektahan ang kanyang Black Ink Nest. Sa makatuwid, hindi lamang niya kinailangan na harapin ang kanyang kalaban, ngunit kailangan din niyang ilihis ang ilan sa kanyang lakas at atensyon upang harangin ang bagsak ng kanilang sagupaan. Ang isang Black Ink Nest ay nakakagulat na marupok at walang pagtatanggol, kaya kahit na ang pagbagsak mula sa isang mataas na antas na labanan ay maaaring sirain ito. Sa ganoong pagpigil, magiging lubhang mahirap para sa Royal Lord na palawakin ang kanyang kalamangan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakahanap siya ng solusyon para dito. Lihim siyang nagbigay ng utos, pagkatapos ay pinangunahan ng 3 Territory Lords ang 7 8th grade Black Ink Disciples na bumalik mula sa kanang bahagi ng Royal City at protektahan ang Black Ink Nest. Sa pagkakaroon ng 3 Territory Lords at 7 8th grade Black Ink Disciples, 10 makapangyarihang masters na kapantay ng 8th grade Division Commanders, madali nilang maiiwasan ang lahat ng mga epekto at masisiguro ang kaligtasan ng Black Ink Nest. Ang dahilan kung bakit ginawa ng Royal Lord ang ganoong pag-aayos ay dahil napagtanto niyang hindi ito nangangailangan ng napakaraming makapangyarihang Black Ink Clansmen upang protektahan ang kanang bahagi ng lungsod. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang 6 na Universe World sa oras na ito, kaya ayos lang na makakuha ng 10 sa kanila na lumapit at protektahan ang high-grade Black Ink Nest. Ang iba sa kanila ay maaari pa ring makitungo sa Universe Worlds. Pansamantala, maraming feudal lords ang nag-stream sa Black Ink Nest at nakarating sa Black Ink Pool. Pagkatapos pangingisda ang lahat ng kanilang mga materyales mula sa kanilang space rings, ibinuhos nila ito sa Black Ink Pool. Anuman ang kanilang mga grado, ang mga materyales ay direktang na-absorb ng Black Ink Pool at naging purong Black Ink Strength. Sa ganoong paraan, hanggat ang Royal Lord ay nasa paligid pa ng Royal City, maaari niyang gamitin ang Black Ink Nest para palakasin ang kanyang kapangyarihan. Habang patuloy na umaagos ang Black Ink Strength mula sa Black Ink Nest, ang Royal Lord ay naging mas kumpiyansa at hindi na naguguluhan gaya ng nangyari sa simula ng labanan. Nang Old Ancestor na si Xiao Xiao nalusutan ang kanyang blockade at salakayin ang Black Ink Nest, ngunit nagawa niyang harangan ang lahat ng kanyang pag-atake. Habang pinagmamasdan ng mga tao ang tanawing ito, lihim silang nabalisa. Walang sino man sa kanila ang maaaring umasa na ang Old Ancestor ay magiging dahado sa pakikipaglaban sa Royal Lord. Sa kabila nito, ang Human Race Army ay hindi tumigil sa pagsulong habang sila ay dumiretso patungo sa Royal City. Sa deck ng Dawning Light, si Yang Kai, na matamang nanonood ng laban, ay kumunat ang kanyang noo. Ang senaryo na ito ay naglalaro ng iba sa inaasahan niya. Ang ipinagtataka niya ay medyo matamlay ang Old Ancestor nang i-activate niya ang kanyang kapangyarihan. Bagamat magkalayo sila, nararamdaman pa rin niya ito dahil ang Old Ancestor ay napakalakas sa simula. Pamilyar na pamilyar siya sa ganoong uri ng catamaran, at alam niyang nangangahulugan ito na may nasugatan na cultivator.
Gayunpaman, nakatitiyak siyang ganap na gumaling ang Old Ancestor, kaya hindi siya nakaranas ng pag-urong sa panahon ng pagpapalitan ng mga galaw. Paano naging posible na bigla siyang nasugatan muli? Ang tanging posibilidad na maiisip niya ay sadyang ginagawa ito ng Old Ancestor para linlanggan ang kanyang kalaban. Hindi interesado si Yang Kai na mag-isip tungkol sa mga intensyon ng Old Ancestor. Gayunpaman, dahil siya ay nagpapanggap na nasugatan, ito ay nagmungkahi na ang lahat ay nasa kanyang kontrol. Kaya naman, kahit na mukhang dahado siya, dapat ay lihim niyang isinasagawa ang kanyang plano. Isang tasa lang ng tsaa ang lumipas mula nang lumitaw ang Old Ancestor at ibinaba ang kanyang talam. Nagawa ng Royal Lord na harangin ang kanyang pag-atake sa tamang panahon, at pagkatapos ay nasangkot sila sa isang matinding labanan. Sa itaas ng Royal City, ang Old Ancestor ay nagbabanta gaya ng dati, habang sa kabilang banda, ang Black Ink Nest, na napunan muli ng Black Ink Strength, ay patuloy na tumulong sa Royal Lord, na nagpapahintulot sa kanya na kumilos ng mas matapang. Tila napagtanto ng Old Ancestor na si Xiao Xiao na ang labanan ay hindi maaaring hilahin palabas. Kung gusto niyang sirain ang Black Ink Nest, kailangan niyang iwasan ang Royal Lord. Gayunpaman, hindi niya maaaring baliwalain ang Royal Lord, na tinulungan ng kapangyarihan ng Black Ink Nest. Kaya naman, pagkatapos ng ilang sandali ng deadlock, nagpa siya siyang umatras. Mabilis siyang hinabol ng Royal Lord, na parang determinado siyang pigilan siya sa pagtakas. Ang Black Ink Clansmen sa kanang bahagi ng Royal City ay natulala. Hindi ito maaaring makatulong, dahil ang dalawang pinakamakapangyarihang masters na ito ay hindi nagtagal ay dumating sa kanilang lokasyon. Kanina, ang mahihinang Black Ink Clansmen na ito ay nakaramdam na ng matinding pressure kapag nahaharap sa pagbagsak ng labanan, ngunit ngayong naglalaban ang dalawang ito sa itaas ng kanilang mga ulo, paano nila haharapin? Galit na galit ang Royal Lord dahil nalaman niya ang intensyon ng Old Ancestor. Maliwanag na sinusubukan niyang gamitin ang Black Ink Clansmen para pilitin siyang kumilos ng maingat baka masaktan ang mga inosente. Tiyak, hindi pagbibigyan ng Royal Lord ang kanyang hiling. Habang hinahabol niya siya, marahas pa rin ang kanyang mga pag-atake gaya ng dati. Ang buhay o kamatayan ng mga Black Ink Clansmen na ito ay walang pakialam sa kanya. Para sa kanya, ang Old Ancestor ang tanging kaaway niya, at hanggat kaya niya itong patayin ngayon, ayos lang kahit na ang lahat ng kanyang mga nasasakupan ay mamatay sa proseso. Habang nagsasagupaan ang kanilang mga kapangyarihan, ang 300,000 o higit pang Black Ink Clansmen sa kanang bahagi ng Royal City ay nagulo. Marami sa kanila ang nasugatan o namatay pa nga. Habang ang pagbagsak ng epikong sagupaan ay tumawid sa kawalan, maging ang ilan sa mga malas na feudal lords ay nawalan ng buhay, hindi pa banggitin ang high-grade at low-grade Black Ink Clansmen. Ang mga territory lords ay mas galit na galit kaysa sa Royal Lord, dahil ang mga namatay na Black Ink Clansmen ay kanilang mga subordinate. Kung wala ang mga nasasakupan, sila ay magiging mga pinuno ng walang sinumang tagasunod. Ang ilan sa mga territory lords ay tumakas at pinangunahan ang kanilang mga nasasakupan na umalis sa lugar na ito upang hindi madagdagan ang mga casualty habang ang ibang mga territory lord ay umaksyon patungo sa Old Ancestor Xiao Xiao kasama ang kanilang 8th grade Black Ink disciples. Ang labanan sa pagitan ng Old Ancestor at ng Royal Lord ay nakakatakot, at ang karaniwang tao ay hinding-hindi makakasama rito. Gayunpaman, ang Territory Lords at ang 8th grade Black Ink Disciples ay sapat na makapangyarihan para gawin iyon. Kinailangan ng Old Ancestor na kumuha ng malaking panganib sa pamamagitan ng pagsisikap na pigilan ang Royal Lord kasama ang Black Ink Clansmen. Dahil siya ay nag-iisa ngayon, siya ay nakatakdang mapalibutan ng kanyang mga kaaway. Sa sinabi nito, inaasahan na ito ng Old Ancestor na si Xiao Xiao. Bago siya makalapit sa kanya ng Black Ink Clansmen, itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng medalyon, na mabilis na lumawak sa isang invisible na kalasag na nakapalibot sa kanya. Ang nakakatakot na pag-atake ng Royal Lord pati na rin ang secret techniques ng mga Territory Lords na iyon at 8th grade Black Ink Disciples ay tumama sa kalasag, na naging dahilan upang ito ay lumundag at lumabo. Ito ay maliwanag na ang medalyon na ipinatawag ng Old Ancestor ay lubos na mahalaga. Sa kabila nito, ang karamihan sa espiritualidad nito ay nawala ng napakabilis. Gayunpaman, sa tulong ng panandaliang proteksyon, nagsagawa siya ng isang set ng mga handsil at umawit. Mula sa chaos, ipinanganak si Yin at Yang. Habang umaalon ang World Force, isang napakalaking yin-yang fish pattern ang lumawak at nilamon ang nakapalibot na 300,000 Black Ink Clansmen. Sa sandaling iyon, nagpakita sina Yin at Yang. Kasabay nito, ang hindi mabilang nakakaibang hitsura ng mga sinulid na sutla ay kumalat sa yin-yang fish.
Ang mga sinulid na sutla na iyon ay lumilitaw na kasinggan ng mga balahibo, ngunit sa sandaling tumagos ang mga ito sa Black Ink Clansmen, naging matalas ang mga ito, na madaling pinutol ang mga ito sa hindi mabilang na mga piraso. Nilamon ng aura ng kamatayan ang buong kawalan. Sa loob lamang ng 3 paghinga, ang kalasag sa paligid ng Old Ancestor ay nabasag, at sa sandaling iyon, iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang isang bagay. Isang 8th grade Black Ink disciple, na sabik na magbigay ng kontribusyon, ay nanlamig na parabang siya ay kinurot ng napakalaking puwersa, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Nang tumingin siya sa ibaba, napagtanto niya na ang kanyang mga binti ay nakatali ng mga sinulid na sutla, na mabilis na humiwas sa kanyang katawan. Sa takot, dali-dali niyang itinulak ang kapangyarihan ng kanyang miniature universe sa pagtatangkang labanan ang pag-atake. Gayunpaman, nagulat siya sa sumunod na nangyari. Sa sandaling sinubukan niyang i-access ang kanyang miniature universe, napagtanto niya na ito ay nahulog sa kaguluhan. Agad niyang siniyasat ang kanyang sarili, para lamang makita na ang mga sinulid na sutla ay nabasag sa hadlang ng kanyang miniature universe at nalaslas ito tulad ng hindi mabilang na matutulis na kutsilyo. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na isa itong secret technique na partikular na pinupuntirya ang miniature universe ng isang tao. Walang sino man ang may mas mahusay na pangunawa sa miniature universe kaysa sa mga Old Ancestor ng tao. Bukod dito, ang Old Ancestor sa harap niya ay isa ng grado sa itaas niya, at gumamit siya ng secret technique na partikular na nakatarget sa miniature universe. Paano siya lalaban? Ang nakakatuwa ay nang makita niyang dehado ang Old Ancestor laban sa Royal Lord, gusto niyang samantalahin ang pagkakataon at atakihin siya. Gayunpaman, sa halip na makamit ang kanyang layunin, malamang na mawalan siya ng buhay dito. Sa sandaling ang pag-iisip ay pumasok sa kanyang isipan, ang kanyang miniature universe ay naputol, at ang kanyang sigla ay mabilis na umalis sa kanya. Ang isang 8th grade Black Ink disciple ay talagang may karapatan na makibahagi sa labanan sa pagitan ng Old Ancestor at ng Royal Lord, ngunit para magawa iyon, kailangan nilang harapin ang napakalaking panganib. Bukod sa kanya, ang iba pang 8th grade Black Ink disciples ay nahaharap sa parehong sitwasyon. Habang nilalamon sila ng yin-yang fish, ang mga hibla ng sutla ay bumagsak sa mga hadlang ng kanilang miniature universe at naging mga pag-atake na maaaring magwasak sa langit at makabasag ng lupa. Ang kanilang miniature universe ay nawasak sa lalong madaling panahon. Sa pagharap sa pag-ataking ito, ang 8th grade Black Ink disciples na ito ay walang ibang pagpipilian kundi ang tumigil sa kanilang mga landas at tumuon sa paglaban sa invasive na secret technique. Ang Territory Lords ay walang small universe, kaya hindi sila ma-target ng secret technique, ngunit natural na ang malalim na secret technique na ginawa ng Old Ancestor ay hindi lang gagana sa small universe. Ang mga sinulid na sutla na iyon ay lubhang mapanire sa kanilang sariling karapatan. Hindi nagtagal ay nasugatan ang Territory Lords habang ang kanilang itim na dugo ay nagkalat sa paligid ng kawalan. Anuman, walang humpay pa rin silang sumugod sa Old Ancestor sa pagtatangkang pagsanib puwersa at patayin siya. Ang Royal Lord ay hindi kailanman tumigil sa kanyang pag-atake, at nahaharap sa serye ng marahas na pag-atake, ang Old Ancestor ay hindi mangangahas na maging pabaya. Gayunpaman, sa pag-hover sa isda ng yin-yang na ito, ang Old Ancestor ay maliwanag na mas maliksi at sensitibo sa kanyang paligid. Napakahirap niyang kumilos na kahit ang Royal Lord ay nahirapang saktan siya. 10 paghinga matapos lumitaw ang yin-yang fish, hindi mabilang na Black Ink Clansmen ang namatay, habang ang lahat ng Territory Lords ay nasugatan at ang 8th grade Black Ink disciples ay nagpupumilit na iligtas ang kanilang mga sarili. Gayunpaman, na may ganap na kalamangan sa mga numero sa kanilang panig, ang makapangyarihang Black Ink Clansmen na ito ay tuluyang nakipagsanib puwersa sa Royal Lord at kinugkob ang Old Ancestor. Sa sandaling iyon, ang Old Ancestor, na nakasuot ng mga damit na nagdadalamati, ay sumilay ng isang tusong ngiti. Sa susunod na sandali, lumubog siya sa yin-yang fish at nawala. Ang secret technique na ipinadala ng Royal Lord ay ganap na nakaligtaan ang target nito. Natigilan, napalingon siya sa ibang direksyon at nanlaki ang mga mata. Iyon ang kaliwang bahagi ng Royal City kung saan matatagpuan ang 70% ng Black Ink Clan Army. Ang Territory Lord sa kaliwang bahagi ay nanood habang tinangka ng Old Ancestor na salakayin ang Black Ink Nest at pagkatapos ay nakipag-away sa makapangyarihang Black Ink Clansmen sa kanang bahagi ng lungsod. Bagamat gusto nilang tumulong, maaari lamang silang manatili sa lugar habang ang mga sundalo ng tao ay gumagapang pa rin palapit sa Royal City. Wala silang ibang nagawa kundi ang manindigan. Hindi nila alam na ang kanilang kawalan ng pagkilos ay magdadala sa kanila ng kaguluhan.